Guys, for today's video, pag-uusapan natin ngayon is all about bilis. Basically, titingnan natin yung interest rate sa pagta-top up sa e-wallet, tapos ang cash loan, or ang pagbili using the QR. So, i-check natin yan and i-compare kung saan nga ba kayo mas makakatipid in terms of interest. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so sa mga bilis account natin, meron dyan available na top up via e-wallet. And previously, yung pagta-top up via e-wallet, meron charges yan. So like for example, magta-top up kayo ng 500 pesos, ang matatanggap nyo na lang dyan dati ay 450. So may kaltas na kaagad. But with the recent update ni Bilis, hindi na ibabawas yun kaagad. Ang mangyayari dyan ay magiging on top na lang ng total na babayaran mo. So parang Bilis cash loan na rin ang labas niya. Apart from that, meron nga tayong Bilis cash loan. However, etong Bilis cash loan na to ay binibigay lamang ni Bilis sa mga repeat customer na nila. Eventually, magkakaroon na lang kayo ng access sa cash loan ni Bilis kapag good payer kayo or good credit standing kayo with Bilis. And then yung pangatlo, syempre, using the QR, pag i-scan nyo yung QR ng merchant, yun yung isa sa way na paggamit nyo or pagbabayad gamit ang credit limit ni Bilis. Okay, so i-check na natin. I-check muna natin yung calculation and the interest rate kapag ang gagamitin natin ay yung top-up feature ni Bilis. For this video, gagawin nating standard na 3 months and then 3,700 yung hihiramin natin para makita natin kung saan ba tayo mas makakamura. Okay, so open natin si Bilis. Yan. So punta tayo ng e-wallet. Kahit na anong e-wallet dito, pare-parehas na yung rate nila. Hindi na yung katulad nga ng dati. So click natin yung GCash, 3,000. So sinasabi dito na sa 3,000 pesos daw na babayaran natin ng 3 months and twice ang payment frequency natin, ang babayaran daw natin ay 616 pesos. And buo natin makuha yung 3,000. So, i-calculate natin to. 616 pesos times 6, lalabas sa 3,696. I-minus natin yung 3,000. Lumalabas na 696 ang total interest for 3 months. I-divide natin yan by the principal na 3,000. Makukuha natin yung interest rate na 23.2% for 3 months. I-divide natin by 3 months. Lalabas na 7.73% per month. I-multiply natin yan by 12 months. Lumalabas na 92.8%. Okay, tandaan nyo yan ha, 92.8%. Punta naman tayo sa cash loan. Guys, to tell you the truth, hindi ko po ganun ginagamit talaga si Bilis. More on for testing purposes lang and for the content. Kaya ipagpatawad nyo po, wala po akong access sa cash loan. But meron naman po tayong available na instruction from the Bilis website. So, ito po, sa cash loan dito, pag clinic daw yung cash loan, yan. Yun nga lang po, ang order value na nakalagay dito ay 3,700 and percentage naman po ang kinukuha natin. So, kahit gaano kalaki naman po yung utang, basta yung terms, makakalculate naman natin yung interest para okay yung comparison, apples to apples na comparison. Okay, so sa 3,700 naman, ang babayaran daw natin ay 700 ng 6 na beses. So, 700 times 6, lalabas na 4,200. I-minus natin yung 3,700. Lumalabas na 500 lang ang interest. And then, i-divide natin yan by 3,700. Lumalabas na 13.51% sa loob ng 3 months. I-divide natin by 3. Lumalabas na 4.50% ang interest per month. I-multiply natin yan by 12 para makita natin yung APR. Lumalabas po na 54.05% ang APR natin for cash loan with Bilis. Kung i-compare po natin yan, yung kaninang interest rate natin ay 92.8 versus sa cash loan na interest na 54% or 54.5%, kitang-kita po natin na mas makakatipid po tayo kapag available na ang cash loan with Bilis. Okay, last na comparison po na gagawin natin ay kung gagamitin naman natin itong credit limit natin sa mga merchants. Okay, so
gagawin natin yan. So, click lang po natin yung scan QR and then scan nyo po or picture nyo yung merchant QR. In my case, ito po. I-enter ko po yung amount. So, ito na lang for a direct comparison with the cash loan na 3,700. Yan. Click natin continue. Isa sa kinagandahan nito pag merchant naman is up to 12 months yung pwede natin gawin. Pero sabi ko nga for comparison purposes, ilagay lang natin siyang 3 months. Yan. Yan, makikita po natin na 700 twice amount ang babayaran. So, hindi na po natin kailangang i-calculate ito kasi parehas naman na 3 months and 700 pesos twice a month. Basically, parehas din na lalabas na 54.05%. So, kita naman po natin yung cash loan ay parehas din naman ang interest rate kapag ginamit mo siya through a merchant. Ang pinagkaibahan na nga lang ng interest rate, mas mahal kapag e-wallet top-up ang gagawin natin versus sa paggamit through merchant or yung cash loan. So, again, kung tatanungin nyo, paano ba magkaroon ng cash loan? Well, continuous usage lang naman po ng BillEase. Make sure na nagbabayad po kayo on or before your due date and make sure na yung other credit nyo with other banks, financial institution, nami-meet nyo rin naman po. Kasi it also contributes dun sa credit score nyo. So pag nag-evaluate ang lending institution like BillEase, isa yan sa mga consideration na tinitingnan niya. So, kapag okay ang credit score mo, well and good, mataas din ang chance mo na ma-approve ang inyong cash loan. Plus, yung credit usage nyo ng BillEase. So, yan. So, just maintain a good credit standing. Keep using BillEase para ma-unlock nyo ang cash loan. Kasi, bakit hindi? Mas mura ang babayaran yung interest kesa mag-top up kayo. Okay, yan lamang po for today's video. For our question of the day. So, sabi ko nga po sa inyo na hindi po activated ang cash loan ko kasi hindi ko naman po talaga ginagamit si BillEase kasi meron po siyang interest. And for me, meron po akong mga credit card na pwede kong gamitin na 0% ang interest. So, wala po akong babayaran. Okay, for our question of the day. Kung kayo po yung nasa position ko, worth it po bang gamitin ko ng gamitin si BillEase at magbayad ng interest for the purpose of unlocking the cash loan? Worth it po ba yon? O tama naman po ang aking ginagawa na doon po ako sa mga credit line na nagbibigay sa akin ng 0% interest? Let me know sa comment section sa baba yung opinion nyo about this question. At may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Romeo Charlie 69. Sabi niya, TY for informative review boss Pat. Pa-shoutout naman, smiley TY. At Romeo Charlie 69, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Na-appreciate ko po yung suporta na binibigay nyo and good to know na nakakatulong po yung information na sinishare ko sa inyo. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!